Humihingi ng dispensa itong si Brooks sa kanyang ginawa kay Stephen Curry na siyang nagresulta sa flagrant foul sa kanya. Ayon pa mismo kay Brooks mga idol sa kanilang post-game interview, I've got to do some soul searching. Hanapin niya yung kanyang kaluluwa. Nagpaliwanag itong si Brooks mga idol na sa buong akala niya ay baka tatakbo raw itong sa Stephen Curry. Kanya ginawa niya ang bagay na ito sa kanya. Pero mali siya. Ang kanyang goal lang naman daw ay pigilan itong si Stephen Curry mga idol. Ayon naman kay Devin Booker, hindi naman sila galit kay Brooks. Sadyang hindi lang daw maiiwasan ng mga gantong pangyayari na minsan ay parang sumusobra na. Pero makokontrol naman daw ito. Ayon naman sa kanilang head coach na si Jordan Uth, we love everything about Dillon. Pero dapat daw ay ating i-maintain ang ating linya at huwag na tayong sumobra pa sa linyang iyon. Huwag na tayong mag-cross. Definitely masama itong ginagawa ni Brooks. Hindi lang ito yung unang pagkakataon. Yung sa Rockets, pilit niyang inaabot ang mga daliri ni Stephen Curry na pilit niyang ini-injured pa. Hindi maganda ang gawain ito sapagkat makakarma ka talaga. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa kapwa mo kung ano yung ayaw mong magawa sa'yo. Maliban sa kanilang magandang chemistry, heto rin po ang nagpapalakas sa ngayon sa OKC Thunder, ang kanilang magandang depensa. Ngayon mga idol, heto po ang mga players na mayroong matataas ng defensive rating sa season na ito. Mitchell, Williams, Holmgren, Wallace at Hartenstein. Steven Adams, Quentin Post, Shai Gilgeous-Alexander, Vince Williams at Klay Thompson. Grabe! 6 na players ng OKC Thunder ang mayroong matataas na defensive rating. Ibig sabihin nun ay magagaling silang dumepensa. Yan po ang dahilan kung bakit mayroong magandang record sa ngayon ang OKC Thunder at 3 lamang ang kanilang talo. Dahil po dyan sa kanilang mga players na masisipag dumepensa. Inihahambing naman sa ngayon na sleeper ang Charlotte Hornets para makuha itong si Domantas Sabonis via trade. Sa ngayon, ayon mismo sa report ni Evan Sidre, natutulog lamang itong Hornets pero mayroon silang malaking chance na mabingwit itong si Sabonis. Sa ngayon, ang kanilang plano ay palibutan ng mga matitinik na mga players itong sina LaMelo Ball, Brandon Miller and Con Kennerpool na mga magagaling din pong offensive scorer. Kaya kung mayroon kang talentadong big man katulad ni Domantas Sabonis, magiging maganda ang sitwasyon nitong Hornets at magandang upgrade po ito para sa kanilang kupunan kung ito'y kanilang makukuha. Subalit, nakasalalay po sa anumang ipapadala ng Hornets ang magiging desisyon ng Sacramento Kings kung kanila bang ipapadala si Domantas Sabonis sa kanila. Sa madaling salita, kung gusto ng Kings ang kanilang makukuha, aba why not? Pero kung sakaling hindi at kung mayroong magandang offer yung ibang kupunan, mahihirapan po ang Hornets na makuha itong veteran big man na si Domantas Sabonis.